Nagsimula ang lahat sa isang tip na natanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC tungkol sa mga biktima ng umano'y torture at illegal detention sa isang pogo hub sa Bamban, Tarlac. March 13, 2024, pinasok ng mga otoridad ang pogo hub sa Bamban. Sa himpapawid, kapansin-pansin ang lawak at laki ng compound. May mga gusali, dormitoryo, villa at Olympic-sized swimming pool. Ang compound matatagpuan lang sa mismong likuran ng munisipyo ng Bamban. Pero sa likod ng tagong gusaling ito, nangyayari pala ang iba't ibang krimen gaya ng love scam kung saan paiibigin ng mga empleyado ang kanilang biktima. At kapag nahulog na sa patibong ang biktima, dito na sila uutangan o di kaya'y pipilitin mag-invest ng pera ang biktima. Meron din daw ditong tinatawag na investment scam kung saan aalukin ang mga biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Pati na rin human trafficking at pang-torture sa mga biktima. Makalipas ang mahigit isang taon, binalikan ng Reporter's Notebook ang ipinasarang scam hub. Nandito tayo ngayon sa Baofu Compound dito sa Bamban, Tarlac. Ang sinasabi noon ng korporasyon ay isa itong pogo hub pero napag-alaman ng mga law enforcement agencies na isa itong scam hub. Napakalaki ng compound na ito, 10 ektarya na may 37 buildings. 12 dito ay mga villa tulad ng nandito sa aking likuran. Makikita nyo rin na may mga naiwan pang mga sasakyan dito na ginagamit noon ng mga pogo workers. Abandonado at nakakandado na ang mga gusali. Vietnamese, Chinese. Sa kabuuan, 300 na foreign nationals at 200 na Filipino pogo workers ang na-rescue sa operasyon. Naaresto rin ang di umano'y 5 pogo bosses. Matapos ang halos isang taon, ganito na ang itsura ng compound. Parang ghost town. Mapapansin mo talaga na yung setup nitong compound na ito ay para siyang community. Yung nadaanan natin sa harap ng mga gusali na to ay basketball court. Tapos talagang may sarili na siyang mga restaurants dito sa baba ng building na ito kung saan ay sinasabi nilang dormitoryo dapat o tirahan ng mga pogo workers. Meron pa rito na, well, hindi na natapos pero dapat daw ay mga restaurants din. Pero ngayon, syempre, abandonado na ito. Ang nagbabantay na ng buong compound ay Tarlac PNP. Sa pahintulot ng PAOC at Tarlac PNP, pinasok namin ang isa sa mga gusali. Sa ano to, sir? 24/7 nandito kayo? Yes, ma'am. Mga kasama namin. MMC. Sila yung nagbabantay dito sa buong compound. Kailangang bantayan. Ito dati, sir? Ano ba to dati? Working na? I mean, restaurant na siya dati? Yes, ma'am. Nag-ooperate na. Eh bakit ganito na itsura, sir? Sa tagal na rin ang panahon na nakakandado? Napabayaan naman. Napabayaan na rin. Ang ikalawang palapag ng gusali, nagsilbi raw dormitoryo noon ng mga pogo worker. Nandito tayo sa isa sa mga gusali na tinatawag nilang dormitoryo o tulugan ng mga pogo workers. Sobrang kalat, masahig, nagkalat na yung mga gamit nila. Pero makikita ninyo na marami pa rin mga naiwan na personal effects yung mga pogo workers sa loob ng kanilang mga kwarto. Ayun, makikita mo nga, may lutuan pa, may naiwan pang mga make-up. Dun sa loob ng cabinet, may mga nakahanger pa na t-shirt ng pogo worker. So, napakaliit ng kwarto na to, no? Pero mapapansin ninyo, parang ilang pogo workers yung mga natulog dun sa loob ng kwarto. Kasi katulad dito sa kwarto na to, may 3 na double bed. So, sa napakaliit na kwartong to, ay may 6 na pogo workers na we can assume natulog dito sa loob ng maliit na kwartong to. Kahilera ng mga silid ng mga pogo workers, ito namang silid na ito
na tambakan na ng mga CPU, ng mga keyboard, ng mga screen. So parang ito daw yung bodega ng mga sirang gamit. Sabi ng PAOK, ito raw yung mga ginamit sa pagsascam. Pero nung sira na, dito na tinambak sa bodega. Zunyuan Technology Incorporated ang tinukoy na offshore gaming operator na nag-operate sa lupang pagmamay-ari ng Baofu Land Development Incorporated. Base sa dokumento mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, noong 2019, kabilang ang nooy nakaupong alkalde ng Bamban na si Alice Guo sa mga incorporator ng Baofu. Inimbestigahan ng Senado ang nasabing kaso. Inamin ni Guo na siya ang dating may-ari ng lupang kinatitirikan ng Pogo Hub. Pero mariin niyang itinanggi na sangkot siya sa illegal na operasyon nito. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Kasama rin sa mga inimbestigahan noon sa Senado ang citizenship ni Alice Guo. Hindi nagtagal, isiniwalat ng National Bureau of Investigation ang pagkakatugma ng fingerprints ni Alice Guo sa isang Chinese national na si Guo Huaping. Sinuspinde ng ombudsman si Alice Guo bilang mayor. Sinampahan siya ng mga kasong tax evasion, falsification at graft ng Department of Justice. Sinampahan din siya at 13 iba pa ng kasong qualified trafficking. Sa gitna ng investigasyon, biglang nawala si Alice Guo. Hanggang sa matuntun siya ng mga otoridad sa isang apartment sa Indonesia. At sa tulong ng Indonesian Immigration, napauwi si Alice Guo sa Pilipinas. Ang malaking tanong, ano na nga ba ang nangyari sa mga kaso? Nasaan na si Alice Guo? Si Alice Guo nakakulong pa rin siya, no? Sa Pasig. And ang alam ko, she's facing around 20 cases. That's from qualified trafficking to money laundering and yung ibang kaso pa. Kasama na rin yung paggamit niya nung birth certificate natin na inassume niya lang yung pangalan niya. Ongoing pa lahat yun. Actually, may mga kaso pa rin ifa-file sa kanya. Ma'am Alice, ma'am! Ma'am, short message lang po sa mga taga-Bamban, ma'am. May 21, 2025, lumutang si Alice Guo at nag-file ng counter affidavit para sa mga kasong falsification, tax evasion at reklamong graft na isinampa ng DOJ laban sa kanya. It's our turn to present our evidence. So basically, kailangan niya na mag-appear personally din. Of course, she's confident na she can explain everything. She can explain or she can refute the allegations against her. May 23, 2025, karagdagang 62 counts ng money laundering charges pa ang isinampa ng DOJ laban kay Guo. Sinubukan naming kunin ang panig ni Alice Guo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado pero hindi sila nagpaunlak sa aming panayam. June 2024 nang i-raid ng PNP, PAOK at ibang law enforcement agencies ang compound na ito ng Lucky South 99 dahil sa pagkakasangkot di umano sa illegal na scam operations. Lucky South 99 Corporation ang tinukoy na kumpanyang nag-ooperate sa naturang lugar. Wala ring license to operate ang scam hub. May lawak na 10 hektarya ang compound. Hoy, sino yan? Sino yan? Hoy! Ayan! Hey, stop. Sa gitna ng pagsalakay ng mga otoridad, lumutang ang isang lalaking Chinese national na nakaposa sa bed frame, bugbog sarado, may mga pasa sa katawan at humihingi ng saklolo ang lalaki. Matapos ang pag-rescue sa kanya ng mga otoridad, natagpuan namin ang lalaki sa isang pasilidad ng PAOK sa Pasay City. Kwento niya, dinukot daw siya ng 2 lalaki habang naglalakad sa Pasay City noong June 2, 2024. 我在帕赛被绑住，然后他们开着车把我送到那个地方。 Sa kabuuan, umabot sa 158 na dayuhan ang nasagip sa Pogo Hub. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang compound ng Lucky South 99. Tulad sa Baofu Compound sa Bamban Tarlac, nakakandado at abandonado na rin ang mga gusali. Ilang mga gamit pa ang aming nakita, palatandaan na may mga nakatira noon sa lugar. Sa labas, marami ring mga sasakyan ang naiwang nakaparada. Ang ilan
Maliban sa dating mga opisina ng mga POGO worker, nagkalat pa ang ibang mga gamit sa mesa. Si Cassandra Ong ang tinutukoy na authorized representative ng Lucky South 99 ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kalaunan, lumabas sa investigasyon na maging si dating presidential spokesperson Harry Roque konektado di umano sa Lucky South 99. Sa isinagawang pagdinig sa Senado noong July 10, 2024, si Roque rin daw ang di umano'y legal head ng Lucky South 99. So malinaw po, nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si Attorney Harry Roque. So tama po ba itong binabasa ko? Yes ma'am, I confirm po na pinasa po nila yun. Pero mariin itong itinanggi ni Roque. As an officer of the courts, and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. And then isang beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Dahil dito, sinampahan sina Roque, Ong at 48 iba pa kabilang ang mga incorporators at officers ng Lucky South 99 ng kasong paglabag sa RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 o human trafficking na nangyari sa Lucky South 99 Scam Hub. It could be speculated that these things may occur. But there's no sound basis for that. It's just a speculation. Nito lang May 15, 2025, inilabas ng Angeles, Pampanga RTC Branch 118 ang warrant of arrest laban sa kanila. 67th day from The Hague. See you. Sa kasalukuyan nasa the Netherlands si Roque habang hindi malinaw ang kinaroroonan ni Ong at iba pa.